Ang tulong natin ay nasa pangalan ng Panginoon. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Ating ipahayag ang ating mga kasalanan sa Diyos. Ang ating Diyos ay Diyos na mahabagin at mapagpatawad. Mapalad ang tao na pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalangsang. Mapalad ang taong sa harap ng Panginoon ay di na pinararatangan ng kasalanan, dahilan sa siya ay hindi nanlilinlang. Noong hindi ko pa naipahahayag yaring kasalanan, sa buong maghapon ako'y nananangis sa matinding lumbay. Sa araw at gabi, bigat ng kamay mo ang nararamdaman, ano pa't wala nang nalalabi akong lakas sa katawan. Hamog ang kaparis na dagling na tuyo sa sikat ng araw. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin ang aking nagawang mga pagsalangsang, di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Mga minamahal, sinasabi sa unang Juan, Kabanatang 1, Talatang 9, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito, at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y tapat at matuwid. Salamat sa iyo, O Diyos. Pinatunayan mo ang iyong pag-ibig sa amin nang si Kristo ay namatay para sa amin noong kami mga makasalanan pa. Ngayon ay buksan mo ang aming mga labi at kami ay magpupuri sa iyo.
Isayas 29:17-19, 22-24. Hindi ba sandaling-sandali na lamang at ang Lebanon ay magiging mabungang lupain at ang mabungang lupain ay ituturing na gubat? At sa araw na iyon ay maririnig ng bingi ang mga salita ng isang aklat, at mula sa kanilang kapanglawan at kadiliman, ang mga mata ng bulag ay makakakita. Ang maamo ay magtatamo ng sariwang kagalakan sa Panginoon, at ang dukha sa gitna ng mga tao ay magagalak sa banal ng Israel. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon na siyang tumubos kay Abraham tungkol sa sambahayan ni Jacob. Si Jacob ay hindi na mapapahiya, hindi na mamumutla ang kanyang mukha, sapagkat kapag kanyang nakikita ang kanyang mga anak, ang gawa ng aking mga kamay sa gitna niya, ay kanilang pababadalin ang aking pangalan, kanilang pababadalin ang banal ni Jacob, at tatayong may paggalang sa Diyos ng Israel. Sila namang nagkakamali sa espiritu ay darating sa pagkaunawa, at silang nagbubulong-bulungan ay tatanggap ng aral. Kalakip ang pagpapagaling. Propesiya sa matandang tipan ang pagdating ng Kristo bilang anak ng tao. Ipapangaral niya ang mabuting balita ng kaligtasan. Kalakip ng pangangaral niya ang pagpapagaling ng mga may sakit at pagpapalaya sa mga inaalihan ng masamang espiritu. Sinabi ni Apostol Pedro, nalalaman ninyo ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Nalalaman ninyo na ipinahayag ang salitang iyon sa buong Judea, simula sa Galilea, pagkatapos ng bautismo na ipinangaral ni Juan, kung paanong si Jesus na taga Nazaret ay binuhusan ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan, kung paanong naglibot siya na gumagawa ng mabuti at nagpagaling ng lahat ng mga pinahihirapan ng Diablo, sapagkat kasama niya ang Diyos. Awit 146, 5-8. Maligaya siya na ang saklolo ay ang Diyos ni Jacob, na ang pag-asa ay nasa Panginoon niyang Diyos, na gumawa ng langit at lupa, ng dagat at lahat ng naroroon, na nag-iingat ng katotohanan magpakailanman, na naglalapat ng katarungan sa naaapi, na nagbibigay ng pagkain sa nagugutom. Pinalalaya ng Panginoon ang mga bilanggo, binubuksan ng Panginoon ang mga mata ng bulag, ibinabangon ng Panginoon ang mga nabubuwal, iniibig ng Panginoon ang matuwid. Diyos ang saklolo. Walang tao ang makapagliligtas ng kanyang sarili sa kasalanan. Walang tao ang mapapagaling ng manggagamot gaano man kadalubhasa. Makagagawa lamang ang tao at makapagpapagaling lang ang manggagamot, tangi dahil sa Diyos na pinakamakapangyarihang manlilikha. Ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, at tayo ay kanyang iniligtas nang ialay niya ang kanyang buhay bilang handog para sa ating mga kasalanan. Sa kanyang pangangaral ng mabuting balita, ang kapangyarihang magpagaling at magpalayas ng mga demonyo ay ibinigay sa kanya dahil lagi niyang kasama ang Espiritu ng Diyos. Siya ay namatay para sa ating kasalanan at binuhay na muli ng Ama sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. 2 Korinto 3:4-6. Gayon ang pagtitiwalang taglay namin sa pamamagitan ni Kristo tungo sa Diyos. Hindi sa kami ay may kakayahan mula sa aming sarili upang angkinin ang anuman na nagmula sa amin, kundi ang aming kakayahan ay mula sa Diyos,
na ginawa kaming may kakayahan na maging mga lingkod ng bagong tipan, hindi ng titik kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, subalit ang espiritu ay nagbibigay buhay. Ang Espiritu Santo na nagbibigay ng buhay. Ang banal na kasulatan ay dapat nating basahin at pag-aralan. Ngunit hindi ang pagbabasa at pag-aaral gamit ang isipang makatao ang nagbubunga ng pananampalataya na nagliligtas at tumatanggap ng pagpapagaling at ng buhay. Sa ating pagbabasa, pag-aaral, pangangaral, pagtuturo at paggawa ng ayon sa banal na kasulatan, ang kailangan natin ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang kakayahan ng mangaral ng mabuting balita, kalakip ang pagpapagaling, ay ibinibigay ng Diyos, hindi dahil sa titik ng kasulatan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay sa salita ng Diyos na ating ipinangangaral, kalakip ang pagpapagaling sa mga may sakit at pagpapalaya sa mga inaalihan ng demonyo. Ang titik ay pumapatay, ngunit ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Marcos 7:31-35. Pagkatapos, siya'y bumalik mula sa lupain ng Tiro at dumaan sa Sidon patungo sa lawa ng Galilea na tinahak ang lupain ng Decapolis. Dinala nila sa kanya ang isang bingi at may kapansanan sa pagsasalita at siya'y pinakiusapan nila na ipatong ang kanyang kamay sa kanya. At siya'y inilayo niya ng bukod mula sa maraming tao at isinuot ang kanyang mga daliri sa kanyang mga tainga. Siya'y dumura at hinipo ang kanyang dila. Pagtingala niya sa langit, siya'y nagbuntong hininga at sinabi sa kanya, Ephata, na nangangahulugang mabuksan. Agad nabuksan ang kanyang mga tainga, nakalag ang tali ng kanyang dila at siya'y nakapagsalita ng malinaw. Hininga ng buhay. Ang Espiritu Santo ang hininga ng buhay. Nang lalangin ng Diyos ang tao, hiningahan niya ang ilong ng alabok ng lupa at ito ay naging buhay na kaluluwa. Nang magpasimula si Jesus ng kanyang ministeryo, ang Espiritu Santo ay bumaba sa kanya sa anyo ng isang kalapati. Bago niya pinagaling ang bingi at pipi, siya ay tumingala sa langit at nagbuntong hininga. Pagkatapos ay binigkas niya Ephata na nangangahulugang mabuksan. Nang muling mabuhay ang Panginoong Hesus, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, Kapayapaan ang sumainyo. Kung paanong sinugo ako ng Ama ay sinusugo ko rin naman kayo. At nang masabi niya ito, sila'y hiningahan niya at sa kanila'y sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kapangyarihan mula sa Espiritu Santo. Bago iniakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad na sila ay tatanggap ng kapangyarihan pagbaba sa kanila ng Espiritu Santo at sila'y magiging mga saksi niya. Sinabi din ng Panginoon, Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At ang mga tandang ito ay tataglayin ng mga nananampalataya. Sa paggamit ng aking pangalan ay magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng mga bagong wika, sila'y hahawak ng mga ahas at kung makainom sila ng bagay na nakamamatay, hindi ito makakasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila'y gagaling. Matapos na iniakyat ang Panginoong Hesus sa langit, ang mga alagad ay humayo at nangaral sa lahat ng dako,
habang gumagawang kasama nila ang Panginoon at pinatototohanan ang salita sa pamamagitan ng mga tandang kalakip nito. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, sinabi mo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, kayo ay walang buhay sa inyo. Ang sino mang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan, at akin siyang muling bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Siya na kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Kung paanong buhay ang Ama na nagsugo sa akin at ako ay nabubuhay sa pamamagitan ng Ama, gayon din siya na kumakain sa akin, siya man ay mabubuhay sa pamamagitan ko. Panginoong Jesus, aming tagapagligtas, tinatanggap ka namin sa oras na ito bilang aming tinapay ng buhay. Tinatanggap namin ang iyong katawan na ipinako sa krus na matay inilibing, binuhay na muli at iniakyat ng Ama sa kanyang kanan sa langit bilang aming tunay na pagkain. Tinatanggap namin ang iyong dugo na nabuhos sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan bilang aming tunay na inumin. Manahan ka at mabuhay ka sa amin upang kami ay mamuhay sa pamamagitan mo kung paanong ikaw ay namuhay sa pamamagitan ng Ama. Salamat Ama, salamat dahil kay Kristo. Kami ngayon ay nakapamumuhay kasama mo kaisa ng Espiritu Santo. Sa iyo ang lahat ng kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen.